Hindi po ba natin surrender si Senator Bato, meron po ba tayong sasagutin sa ICC? Meron po ba tayong sagot doon kung hindi natin siya isusurrender? Mayroong limitasyon ng ating mga justice ng Korte Suprema na kapag ang isang kaso ay pending at mayroong petisyon ng ating kasamahan before the Supreme Court ay dahil sa subjudice ruling, hindi po sila maaaring magbigay ng opinion. Ang batas, we can bend the law, ang sabi niya. Ang tanong ko po, ako po kasi ay naniwala sa batas. Ako po ay 3 taon nakulong. Pinabayaan ko po na I served my sentence dahil naniniwala po ako sa batas. Ang tanong ko po, pwede po ba yun? Masakit man, di ba? Ang sinasabi ng batas, yan ang batas. At kung akong tatanungin, hindi maaaring baluktutin. Kasi Ben, baluktot. Opo. Kasi yun po yung napanood ko sa TV na pwede daw pong baluktutin na parang ruler. Hindi ito opinion ng Korte Suprema. Opinion ko po ito. Hindi ho pwede. Opo. Noong September 19 po, ang nagbigay po ang pahayag ang Supreme Court at ang Pilipinas na tayo po ay hindi na po miyembro ng ICC. Noong September 21, September 2021 yata po yun, 2021, sinasabi na meron pa rin po tayong pananagutan sa ICC. Ang tanong ko po, ang bansang Hungary po, noong June 2025, sila po ay kumalas sa ICC para po sa pagbisita sa kanila ni Prime Minister Netanyahu at hindi po nila hulihin si Netanyahu. Ang tanong ko po, yung po bang kaso ni Senator Bato, kung totoo po, kasi hanggang ngayon po wala pa rin pong kasiguraduhan kung mayroong warrant of arrest talaga o wala. Hindi po ba natin surrender si Senator Bato, meron po ba tayong sasagutin sa ICC? Yun lang po, wala naman po. Yun lang po ang tanong ko. Meron po ba tayong sagot doon kung hindi natin siya isusurrender? Gaya ng nabanggit kanina nung nagtatanong si Senator Dante Marcoleta tungkol dito sa kaso ng ating kasamahan na si Senator Bato de la Rosa, mayroong limitasyon ng ating mga justice ng Korte Suprema na kapag ang isang kaso ay pending at mayroong petisyon ng ating kasamahan before the Supreme Court, ay dahil sa subjudice ruling, hindi po sila maaaring magbigay ng opinion at pahayag sa labas nung kaso mismo. At yung doon lamang po sila maaaring magbigay ng komento sa kanilang mga desisyon. Maraming salamat po. Wala po akong magagawa. Si Senator Marcoleta nga tumahimik eh. Opo, di tatahimik na rin po ako. Sa isang, isa pong hiwalay pong topic, last topic po. Napanood ko po sa isang TV program, ang isa po nating masasabing dating kalihim at dati din po nating kaibigan, sinabi po niya na ang batas, we can bend the law, ang sabi niya. Ang tanong ko po, ako po kasi ay naniwala sa batas. Ako po ay 3 taon nakulong. Pinabayaan ko po na I served my sentence dahil naniniwala po ako sa batas. Ang tanong ko po, pwede po ba yun? Well, merong kasabihan na Latin maxim na dura lex, sed lex. Di ba? The law may be harsh, but it is the law. Ibig sabihin, masakit man, di ba? Ang sinasabi ng batas, yan ang batas. At kung akong tatanungin, hindi maaaring baluktutin. Kasi Ben, baluktot. Opo. Kasi yun po yung napanood ko sa TV na pwede daw pong baluktutin na parang ruler. Opo. So, ang sa aking opinion, hindi maaaring baluktutin ang batas. Ngayon, maaaring baka ang interpretasyon nila ay hindi naman nating, we are not breaking the law, we are only bending it. Pero gaya nga ng nasasabi ng napakarami, pag may 2 o 3 abogado sa isang kwarto,
tatlo, apat o lima o anim ang opinion sa isang usapin. So so yun po. May kanya-kanyang opinion ang ating mga abogado. But of course, sa huling banda, ang final arbiter nga ng lahat ng interpretasyon ng batas ay ang ating mga korte. Opo, sa mataas pong hukuman, hindi po. Hindi po pwede. Well, ako na lang po ang sasagot. Hindi ito opinion ng Korte Suprema. Opinion ko po ito. Hindi po pwede. Maraming salamat po. Yun lamang po. Mabuhay po kayo. Opo. Maraming salamat kay Ginoong Senator Robin Padilla at maganda po ang kanyang mga naimungkahi na madagdagan ang pondo para ma-establish na at magkaroon na ng dagdag na Sharia courts, Mr. President.